Pagkaing mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig, handog na kaibig-ibig, kailan may di masasaid. Paghahai inilahad, nang ialay si Isaak, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan. Gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay, hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat, upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na'y nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paaalisin na po ninyo ang mga tao nang magparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa ibang lugar na po tayo." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Wala po tayo kung hindi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangang bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito." May 5,000 lalaki ang naroon. Ngunit sinabi niya sa kaniyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng pulupulutong na tig-50." Gayon nga ang ginawa nila. Pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kaniyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na pong. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms,
at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Noong isang linggo po ay ipinagdiwang naman natin ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos. At sa ating pagninilay noong nakaraang linggo ay sinabi natin na ang Diyos ay pag-ibig. At ang banal na santatlo ay nagkakaisang pag-ibig or love in communion. Ngayon, palawakin natin ang ating pangunawa tungkol sa pag-ibig. Isa po sa mga kinakailangan ng pag-ibig ay ang tinatawag na presensya o pagsasama. Ang isang taong nagmamahal, nais niya laging kapiling ang kaniyang minamahal. Gagawin niya ang lahat para makasama ang kaniyang iniibig. Ayon nga kay Francisco Baltasar sa kaniyang obra na Florante at Laura, o pag-ibig na makapangyarihan, pag ikaw ay pumasok sa puso ni numan, hahamaking lahat, masunod ka lamang. Minsan, naririnig din natin ang mga pahayag na ganito, pati bituin ay aking susungkitin para ikaw lamang ay aking makasama at ako ay iyong mapansin. Therefore, love seeks the presence with the beloved. If there is a presence, love is maintained, love grows, love deepens, and love transcends between the lover and the beloved. Kaya ang Diyos na pag-ibig, naghahangad din na makasama ang mga taong Kaniyang minamahal. Binibigyan ng Diyos ang Kaniyang mga tao ng mga tanda ng Kaniyang presensya. At ano ang tanda o simbolong ito? Ito po ay walang iba kung hindi ang sakramento ng katawan at dugo ng Kaniyang anak. Ang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo sa makatuwid ay isang pagdiriwang ng tanda at sakramento ng pagpapanatili ng presensya ng Diyos sa Kaniyang mga tao. At ang presensyang ito ng Diyos ay sumisimbolo ng Kaniyang pag-ibig at pagmamahal sa ating lahat na Kaniyang iniibig. Kaya mga kapatid kay Kristo, pinili po ng Diyos ang katawan at dugo ni Kristo bilang maging isang mabisang tanda at buhay na paalala ng Kaniyang presensya. Uulitin ko po, pinili ng Diyos ang katawan at dugo ni Jesus Nazareno upang maging mabisang tanda at buhay na paalala ng Kaniyang presensya. Sa paanong paraan? Ang katawan at dugo ni Jesus ay ang pinakadakilang palatandaan na kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Dahil sa katawan at dugo ni Kristo, tayo ay natubos sa ating mga kasalanan at tayo ay nagiging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Di ba't si Jesus mismo
ang nagsabi at naghabilin, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. At alam ninyo, para sa mga Grego, ang alaala ay hindi lamang basta pagbabalik sa nakaraan. Ang alaala ay pagdadala sa kasalukuyan ng mga nangyari ng nakaraan. Kaya sa tuwing inaalala natin ang pagliligtas ni Kristo sa krus, patuloy at tunay na nagaganap ang kaligtasan sa ating panahon. Kaya naman ang Eucharistia ay tinatawag nating pagsasaganap ngayon ng sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo. Ito ay hindi lang basta pag-alaala, ngunit ito ay pagsasangayon ng dakilang pag-ibig at ng bagong tipan ni Kristo. Kaya nga sa tuwing ipinagdiriwang natin ang Eucharistia, ang sanktuaryo ay nagiging makabagong kalbaryo. Ang altar ay ang nagiging krus at ang tinapay at alak ay nagiging tunay na katawan at dugo ni Jesus Nazareno. Kaya naman, ang Eucharistia ay ang perpektong handog sa atin, sapagkat sa lahat ng ipinagkaloob ng Diyos, nariritong kalakip ang kaniyang presensya sa pamamagitan ng katawan at dugo ni Jesus Nazareno. At ito ang hamon ng kapistahan natin na naway tanggapin natin ang tunay na katawan at dugo ni Jesus. Huwag po tayong matakot, mahati upang maibahagi sa kapwa, lalong-lalo na sa kapuspalad at nangangailangan. Huwag tayong matakot pagpira-pirasuhin alang-alang sa pag-ibig at pagkakawang gawa dahil sa pagbibigay at pag-aalay ng buhay ni Jesus Nazareno, tayo ay natubos sa ating kasalanan. Kaya nga, kung walang pagbibigay at paghahati-hati, ay wala rin tayong kaligtasan na tatamasahin. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.